Top 10 mindset shifts ng mga umaahon sa buhay. Hindi ito motivation. Ito ay mental reprogramming. Kung hirap ka pa ring makaangat sa buhay, malamang hindi dahil tamad ka. Alam ko yan kasi kilala kita. Ikaw yung maagang gumigising, pumapasok kahit pagod, inuuna ang pamilya bago ang sarili. Pero kahit anong kayod, parang pareho pa rin ang buhay taon-taon. At eto ang masakit na katotohanan. Hindi trabaho ang problema, hindi sahod, hindi rin diskarte. Ang ugat ng lahat ng yan, mindset. Ang karamihan sa atin lumaki sa survival mode. Basta may makain, basta may trabaho, okay na yan. Samantalang ang mga umaahon sa buhay, iba ang operating system ng utak. Hindi sila naghihintay ng permiso, hindi sila umaasa sa tsamba, hindi rin sila umaasa sa motivation. May naka-install sa kanila na mental patterns na kahit pagod sila, kahit walang nanunood, tinutulak pa rin sila pasulong. At sa video na to, pag-uusapan natin ang 10 mindset shifts na paulit-ulit mong makikita sa mga Pinoy na umaangat, kahit galing sa hirap, kahit walang backer. Mindset shift number 1. Ginagawang sandata ang focus. Tingnan mo ang isang normal na araw ng karamihan sa atin. Gising, scroll. Commute, scroll ulit. Trabaho, lunch break na may TikTok. Uwi, Netflix, tulog. Pagod ka, oo. Pero ang tanong, may nabuo ka ba? Ang mga umaahon sa buhay, kahit parehong pagod, iba ang galaw. Halimbawa, isang OFW na best puro pahinga sa day off, naglalaan ng 1 oras para mag-aral ng bagong skill. Hindi buong araw, hindi dramatic, pero focused. Alam nila na sa mundong maingay, ang kakayahang mag-focus ng 1 to 2 hours araw-araw ay sobrang lakas na edge. Hindi sila sumasabay sa lahat, hindi sila palipat-lipat ng idea kada linggo. Pinipili nila ang isang direksyon, tapos doon sila nananatili kahit boring na. Focus ang pundasyon ng pag-angat. Kung wala yan, kahit gaano ka kasipag, kalat ang resulta. Mindset shift number 2. Pangmapagala ng iniisip, hindi pang araw-araw. Maraming Pinoy ang nabubuhay sa tanong na, hanggang next cut-off ba kakayanin ba? Natural yan, pero delikado kapag dun ka na lang palagi. Ang mga umaahon sa buhay, kahit kapos sa ngayon, may iniingatan silang pang-5 taon na direksyon. Halimbawa, may empleyado na hindi sumasama sa weekly inuman ng tropa kahit kaya ng budget. Hindi dahil suplado o walang pakikisama, kundi dahil alam niya, mas importante ang 1,000 pesos na maidagdag sa savings kaysa sa isang gabi ng walang kwentang gastos. Hindi niya sinisisi ang barkada o ang sistema. Tinitignan niya ang ginagastos sa inuman at iniisip, sa 4,000 pesos a month, 48,000 pesos sa isang taon. Pwedeng down payment sa motor, puhunan sa maliit na tindahan o pangkurso. Walang nakakaalam ng plano niya. Sa labas, mukha siyang simple o kuripot, pero sa loob may sarili siyang panahon. May sarili siyang orasan. Habang ang iba nag-ahanap ng bagong raket buwan-buwan, sila tuloy-tuloy sa iisang goal. Pataasin ang halaga ng bawat piso. Hindi instant gratification, delayed reward. Hindi mabilis ang resulta, pero sigurado ang direksyon. Mindset shift number 3. Inaako ang lahat ng responsibilidad. Madali sabihin, ganito lang talaga kami. Ganito talaga sistema. Wala naman akong choice. At oo, may katotohanan yan. Pero ang tanong, may magagawa ka ba? Kahit maliit lang. Ang mga umaahon sa buhay, kahit hindi nila kasalanan ng sitwasyon, inaako nila ang solusyon. Isang nanay na single parent na nag-aaral sa gabi kahit pagod. Isang driver na natutong mag-online selling kahit takot sa technology. Hindi sila naghihintay na gumanang buhay. Sila ang nagpapagaan para sa sarili nila. Mindset shift number 4. Binabago ang identity, hindi lang habits. Hindi ka aangat kung sa loob-loob mo, iniisip mo pa rin, hanggang dito na lang siguro ako. Ang mga umaahon sa buhay, binabago muna ang tingin nila sa sarili. Hindi na sinusubukan kong umasenso, kundi
Ako yung tipo ng taong umaangat kahit mabagal. Kapag ganun ang identity mo, automatic nagbabago ang kilos mo. Mas maingat ka sa oras, mas responsable ka sa pera, mas matibay ka sa pressure. Mindset shift number 5. Iniingatan ang environment. Hindi lahat ng kaibigan mo masama, pero hindi rin lahat may tamang direksyon. Ang mga umaahon sa buhay, marunong maglagay ng boundary. Hindi lahat ng kwentuhan sinasalihan. Hindi lahat ng lakad pinupuntahan. Hindi lahat ng opinyon pinapakinggan. Kasi alam nila, kung ano ang pumapasok sa isip mo araw-araw, doon din mapupunta ang buhay mo. Garbage in, garbage out. Mindset shift number 6. Minamaster ang boring, hindi umaasa sa excitement. Ito ang mindset na sumisira sa maraming Pinoy. Kapag nawalan ako ng gana, titigil muna ako. Pero ang totoo, hindi naman talaga exciting ang pag-angat sa umpisa. Walang applause, walang instant reward, walang wow moments araw-araw. Halimbawa, yung online seller na kumikita na ngayon ng 6 figures, hindi yan nagsimula sa viral post. Nagsimula yan sa pag-upload kahit 0 likes, pag-reply sa inquiries kahit walang sale, pag-pack ng orders kahit pagod galing trabaho, paulit-ulit, tahimik, nakakainip. Ang mahirap, umaasa sa motivation. Ang mayaman, umaasa sa routine. Kasi alam nila, ang boring na ginagawa araw-araw ang bumubuo ng momentum. Kung naghihintay ka pa rin na ma-excite bago kumilos, malamang matagal ka pang maghihintay. Ang tanong, kaya mo bang gawin ang tamang bagay kahit wala kang gana? Diyan nasusukat ang tunay na disiplina. Mindset shift number 7. Tumataya sa sarili kahit walang garantiya. Maraming Pinoy ang ganito mag-isip. Susubukan ko to, basta sure. Gagawin ko yan, basta sigurado ang kita. Papayag ako, basta walang risk. Pero walang umaahon sa buhay na walang taya. Ang mayaman, hindi naghihintay ng garantiya. Naghihintay lang sila ng sapat na dahilan para kumilos. Isipin mo to, yung nag-resign para magnegosyo, hindi niya alam kung yayaman siya. Pero ang alam niya, kung hindi siya susugal sa sarili niya, siguradong walang mangyayari. Hindi ito yabang. Ito ay self-trust. Yung paniniwala na kahit magkamali ako, matututo ako. Kahit bumagsak, babangon ako. Kahit hindi perfect, uusad pa rin ako. Kung hindi ka tumataya sa sarili mo, bakit aasahang mong may ibang maniniwala sa'yo? Mindset shift number 8. Hindi takot sa tahimik na progress. Ito ang masakit na katotohanan. Walang papansin sa effort mo sa simula. Walang likes, walang comments, walang validation. Mag-aaral ka ng skill, pero walang magko-congratulate. Mag-iipon ka, pero walang makakapansin. Mapapagod ka, pero parang wala pa ring nangyayari. At dito sumusuko ang karamihan. Pero ang mayaman, sanay sa tahimik na progress. Alam nila, ang ugat, hindi nakikita, pero kapag malalim, matibay ang puno. Darating ang araw, makikita na lang ng mga tao ang resulta. At sasabihin nila, ang swerte mo naman. Bigla ka na lang yumaman. Hindi nila nakita yung mga gabing pagod ka. Hindi nila alam yung mga beses na gusto mo nang tumigil. At okay lang yun. Hindi ka umaangat para mapuri. Umaangat ka para makalaya. Mindset shift number 9. Nag-i-invest sa learning, hindi lang sa short-term na kita. Maraming Pinoy ang may maling equation. Mas maraming oras sa trabaho equals mas maraming pera. Kaya araw-araw, trabaho, trabaho, trabaho. Pagod ka, pero hindi lumalaki ang kita. Ang nababawasan, oras, kalusugan, at pasensya. Ang mga umaahon sa buhay, iba ang pagkakalkula nila. Ang oras ko ay capital. Saan ko ito i-invest para tumaas ang halaga? Halimbawa, isang call center agent na galing sa kolehiyo. Kaya niyang mag-OT araw-araw.
Pero ang ginawa niya, inalagaan niya ang oras niya sa gabi. Sa halip na mag-OT, naglaan siya ng 2 oras para mag-aral ng digital marketing. Libre ang tutorial sa YouTube. Nakahanap siya ng libreng course sa Google. Walang kita kaagad. Walang dagdag sa sahod. Pero pagkatapos ng course, nakapag-freelance jobs na siya at kumikita ng mas malaki sa sinasahod niya. Hindi niya nilakihan ang oras ng trabaho. Nilakihan niya ang halaga ng bawat oras niya. Ang mahirap, nagbebenta ng oras. Ang umaahon, nagbebenta ng skill. Ang tanong, sa isang araw, may 1 oras ka bang inilalaan para tumaas ang halaga ng oras mo? Mindset shift number 10. Iniisip na may kontrol sila sa buhay nila. Ito ang huli pero pinakamahalagang shift. Ang mahirap, bahala na. Ganyan talaga. Wala eh. Ang mayaman, ano ang kaya kong gawin kahit ganito ang sitwasyon? Hindi nila kinokontrol ang lahat, pero kinokontrol nila ang effort, decision, reaksyon, at direksyon. Hindi sila perpekto, pero responsable. At kapag inako mo ang responsibilidad ng buhay mo, inaako mo rin ang kapangyarihan. Walang gobyerno, walang boss, walang kamag-anak ang may hawak ng future mo. Ikaw. Kung umabot ka dito, hindi aksidente yan. Ibig sabihin, may parte sa'yo na ayaw nang manatili sa dati. Hindi mo kailangang baguhin ang buong buhay mo ngayon. Pumili ka lang ng isang mindset shift. Isa lang. Simulan mo bukas. Kasi ang pag-asenso, hindi nagsisimula sa pera. Nagsisimula yan sa isip. Kung handa ka nang mag-level up, mag-subscribe sa Aral Yaman TV. Hindi para pasayahin ka, kundi para gisingin ka. Hanggang sa susunod, mga kaaray.